July 14, 2026, Martes. Day 5 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero 2 witness pa lang ang naisasalang sa Senate Impeachment Court. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Mga magulang ng 8 taong gulang na estudyante sa Cavite na namatay matapos umanong painumin ng pampurga humingi ng tulong sa NBI. Klase sa San Jose National High School sa Tacloban muling sinuspinde dahil sa panibagong banta ng pamamaril. Cross-examination ng depensa sa ikalawang testigo ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Lotok nagpapatuloy ngayong ika-5 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Strombolian activity at lava effusion na itala sa Bulkang Mayon. Pag-aalboroto ng bulkan nasa ika-190 araw na. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang lumipad sa Singapore para sa isang working visit. Muling sinuspinde ang klase sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos makatanggap ang panibagong bantang pamamaril ilang linggo matapos ang malagim na shooting incident doon. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo. Suspendido ngayong araw ng Martes ang klase sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos kumalat sa social media ang isang mensaheng nagbabanta ng panibagong pamamaril sa loob ng paaralan. Nagdulot ng pangamba sa mga estudyante, magulang at mga guro ang nag-viral na screenshot ng isang online na pag-uusap. Sa mensahe, ipinahayag ng nagsulat na siya ay kaibigan umano ng isa sa mga suspect sa madugong insidente ng pamamaril na naganap sa parehong eskwelahan noong Hunyo 22. Binanggit pa sa mensahe ang oras kung kailan umano isasagawa ang planong pagpunta sa paaralan na lalong nagdulot ng takot sa buong paaralan. Bilang pag-iingat, agad na sinuspindi ng pamunuan ng San Jose National High School ang mga klase habang tinutugunan ng mga otoridad ang nasabing banta. We are taking that seriously is to suspend our face-to-face classes and shift to alternative delivery modality. Hindi natin pwedeng isakripisyo yung safety ng mga bata, especially that they have experienced that trauma. Kaya we have to secure them and we decided to cancel first or to suspend the face-to-face classes. Kaugnay nito, agad ding nakipag-ugnayan ng Tacloban City Police Office o TCPO sa pamunuan ng paaralan, mga guro at mga estudyanteng nakatanggap ng nasabing mensahe upang makalap ang mahalagang impormasyon para sa investigasyon. Patuloy ring sinusuri ng mga otoridad kung may kredibilidad ang banta o isa lamang ito sa mga gawaing naglalayong magasik ng takot. Naka-obtain ni nga screenshot nga nag-send nga tuhan GC kay GC ni eskwelahan nga igin-send ito nga student nga nakakarawat ito nga message. Katapos nag-coordinate liwat naton Police Station 1 ha Regional Anti-Cybercrime Unit para matrace liwat kung dinti ka nga account, kung hinong tag-iyahin nga account, nga ginti ka nga nga message, kumbaga ang source. Samantala, bilang karagdagang hakbang sa seguridad, nagdagdag ang Tacloban City Police Office ng mga pulis na magbabantay sa San Jose National High School. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na manatiling kalmado at agad na ipaalam sa kapulisan ang anumang kahinahinalang aktibidad o mensahe habang wala pa ring opisyal na kumpirmasyon kung tunay na may banta sa seguridad. Tiniyak ng Tacloban City Police Office na magpapatuloy ang masusing investigasyon at pagpapatupad ng mahigpit na seguridad upang matyak ang kaligtasan ng lahat bago muling ibalik ang normal na pagpasok sa San Jose National High School. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakapagtala ang FIVO's Quick Response Team ng aktibong Strombolian activity at lava effusion mula sa crater ng Bulkang Mayon. Kaninang madaling araw na itala ang mga aktibidad na ito sa pagitan ng alas 12 hanggang alauna ng umaga. Ayon sa FIVOX, nasa pang-100 at 70 araw na ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ngayong araw. Nakataas pa rin ang Alert Level 3
sa Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng biglaang pagsabog at pagguho ng mga bato. Patuloy na pinaghahanap ang mga nawawala mula sa pagbaha sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Malapatan, Sarangani matapos ang hagupit na dala ng habagat ng pinalakas ng Bagyong Inday. May umaarangkadang balita, si Noreen Igonia. Doble dagok sa mga kaanak ng pamilyang Yaton ang naranasan nila ngayon dahil maliban sa pagkasawi ng isang buong pamilya ni Ricky Yaton, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng kanilang isang taong gulang na anak na si Xavier Yaton. Pagkapot din ang lula, ihangyo man yun, mayor bahala, bukog lang, basta makita na ko kung apo. So pagkahapon nag-meeting na punta sa to ang mga rescuer, mga responder, interagency meeting, initial meeting na sige, balikan na to. Kaya murag dili makaya sa tong konsensya na murag napinabilin, no? Lalo na bata. Pagkabalo na ko sa murag wala na ko sa kalibutan. May pamadala, bitanan, mamatay, bitanan. Kay kung sakit lang, murag dili ko kakuan kay sakit. Kanilang kamatay sa murag kalit naman ni murag gituyo sa ilang kinabuhi, gikuha sa kuha. Kaya gamaan nila gapon sa loy kayo, tanan niyang lawas na latayang bukog. Samantala, patuloy pa rin ang mga ahensya ng gobyerno sa pamamahagi ng mga relief packs sa mga residenteng naapektuhan, lalo na sa mga lugar na na-isolate dahil sa pagkasira ng mga kalsada. Sa bayan naman ng Jose Abad Santos, hinimatay ang lalaking ito matapos matagpuan ang bangkay ng kanyang asawa at anak na lalaki na palutang-lutang sa dagat. Tinangay ng rumaragasang baha ang kanyang bahay kung saan nasa loob ang kanyang pamilya. Hindi niya akalaing sa isang iglap na wala ang kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa siyam na inanod ng baha, himalang nakaligtas ang isa sa kanila na si Sabnel Jantan matapos anurin ng rumaragasang tubig ang kanyang bahay sa barangay Tanuman. Habang isang bangkay naman ang natagpuan ng mga rescue team nitong Lunes. Patuloy namang humihingi ng tulong ang mga residenteng naapektuhan, lalo na ang mga nawalan ng tahanan at kabuhayan upang makabangon at makapagsimula muli. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Matapos ang 3 araw, natagpuan na ang mga labi ng isang SK Kagawad matapos malunod ng tangayin ng malakas na agos ng ilog Tukuran, Zamboanga del Sur. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva. Wala ng buhay nang matagpuan ang isang 25 anyos na SK Kagawad na ilang araw nang hinahanap matapos itong tangayin ng malakas na agos ng ilog dahil sa masamang panahon sa barangay Baclay, Tukuran, Zamboanga del Sur, Martes, July 14. Kinilala ang biktima na si Joel Ompok, 25 years old at residente ng Purok Mahogany, Barangay Baclay, Tukuran. Ayon sa MDRRMO Tukuran, tinangay ng malakas na agos ng ilog si Ompok noon pang July 11. Nag-ask kami sa mothers ng biktima at according sa kanya, sinabi niya sa amin na nakita niya yung anak niya na namimingwit doon sa may tulay, may hanging bridge. Then, sinabihan daw siya ng kanyang kapatid, na bunsong kapatid, na huwag mag-cross, no? O hindi mag-cross sa river kasi malakas yung current ng tubig. Pero hindi daw siya nakinig. So, resulta po is talagang nag-cross siya sa river at hindi niya nakayanan yung current po ng tubig. So, nadala po siya sa tubig. Ikinwento ng kanyang ama, si Julieto Ompok, na nakita pa niyang kumakaway ang biktima habang inaanod ng tubig. Ngunit hindi niya agad napagtanto na sarili niya palang anak ang nasa panganib. Mula July 11 ay nagsagawa ng search and retrieval operation ang pamilya, mga voluntaryo, barangay officials at mga responder. Bago matagpuan ng biktima, nagpahayag pa ang ama nito na ititigil na nila ang paghahanap kung hindi pa rin ito makikita
makikita noong July 13. Nananawagan din siya sa mga mangingisda na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may mamataang bangkay sa dalampasigan. Gayunman, alas 7 ngayong umaga ay natagpuan ang bangkay ni Ompok sa Purok Osmeña, Barangay Curbada ng isang responder ng LGU Tukuran na si Junari Anlas. Matapos niyang mapansin ang hindi kanais-nais na amoy sa gilid ng ilog. Agad namang rumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tukuran upang maiahon ang labi ng biktima. Ayon kay Julani Mamankaw, pinuno ng MDRRMO Tukuran, nasa advanced state of decomposition na ang bangkay nang ito ay matagpuan. Dahil dito, nagpasya ang pamilya na agad nang ilibing ang labi ng nasawi. Mula dito sa Zamboanga del Sur, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nagpasaklolo na si NBI ang mga magulang ng 8 taong gulang na estudyanteng namatay kasunod ng deworming activity sa pinapasukan niyang paaralan sa 13 Martires, Cavite noong July 3. May umarangkadang balita si Lestor Aler. Humingi ng tulong kahapon sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang mga magulang ng grade 4 student na namatay dulot ng septic shock matapos sumailalim sa deworming activity sa pinapasukan nitong paaralan sa 13 Martires, Cavite noong July 3. Kasama ng magulang ng biktima ang mga tauhan mula sa Violence Against Crime and Corruption, nagtungo sila sa Homicide Division ng NBI. Ayon sa ama ng biktima na si Leo Mission, kaya desidido ang kanilang pamilya na ma-autopsy ang kanyang anak dahil malusog aniya ito bago mangyari ang insidente. Wala po kasing sakit yun, mama. Pagkakalusog na bata, ayun. Walang sakit. Nanindigan din ng ama na hindi sila makikipag-areglo dahil sa sinapit ng kanyang anak. Aniya, may pagkukulang ang paaralan sa nangyaring insidente. Hindi po sinabi sa amin na papainumin yung anak ko. At saka wala pong kain yung anak ko, mami. Tsaka ano lang, 8 years old pa lang yun, ma'am. Tapos yung gamot na pinainom, 400 mg. Samantala, una na nagsagawa ng parallel investigation ng 13 Martires PNP, 13 Martires LGU at representatives ng DepEd, kung saan lumalabas na may supervision mula sa school nurse ang pagpapainom ng guro ng pampurga sa biktima. Base nga po sa investigation po ay sabi nga daw po ng teacher ay nag-administer po siya ng, yung class advisor po mismo ng grade 4 ay nag-administer po siya ng deworming medication. Pero ito po ay with the direct supervision ng school nurse. Bukod pa rito, base sa salaysay ng guro, hindi lang ito ang unang beses na uminom ng pampurga ang biktima. Nakaraang taon lang din kasi nang magsagawa ng deworming ang paaralan. In good faith naman po sila na mag-administer po noon dahil po base po sa kanyang statement ay twice na rin po na binigyan po ng deworming yung bata. So wala naman pong symptoms na nakita previously. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa ina ng biktima na si Ruchi Mission, mababang dosage lang daw ang nainom ng kanyang anak noong nakaraang taon kumpara nitong panibagong deworming routine. Hindi po yan. Mababa lang po ang dosage. Ito po nga yung gamot na to, ang hindi namin, ang laki po. Hindi malunok ng bata daw, sabi ng iban, hindi daw malunok, dudura. Panawagan ng ina ng biktima. Ang akin lang po, pag binigay po sa kanilang gamot, suriin po talaga nila ng maigi, wag inom-inom, kasi hindi naman po alam kung hindi naman galing sa atin. Sa mga nagpapainom din po ng mga teacher, dapat alamin din po nila kung ano pong kalagayan ng bata bago nila painumin. Una na nagpaabot ng pakikiramay ang DepEd sa nangyaring insidente at nangakong magbibigay ng tulong sa naiwang pamilya ng estudyante. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Magpupulong ang National Parents Teachers Association para bumuo ng rekomendasyon sa gobyerno para higpitan ang proteksyon sa mga estudyante. Kasunod yan ng pagkamatay ng 8 taong gulang na estudyante sa 13 Martires, Cavite matapos umanong painumin ng pampurga. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta kay Dave Angeles, ang NPTA Cavite, tila nagkulang ang mga nangasiwa sa pagbibigay ng gamot, pampurga sa assessment sa bata. Maring nagkulang din umano sila sa pagpapaalala sa mga side effect na dapat bantayan ng magulang. Problema lang po kasi, di ba po, yung pagbibigay ng mga gamot, kailangan po tinitimbang yung bata, ina-assess po yung bata kung ang bata po may sipon, may upo, may lagnat. Tapos binibriefing din po yung mga magulang na ito po ang side effect ng binibigay ng gamot sa deworming, yun lang po nawawala po talaga sa atin.
Pagkatapos ng sunod-sunod na aktibidad sa Pilipinas, patungong Singapore naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang working visit. May umarangkadang balita si Christian Bascones. Kulang na 1 milyong Pilipino na nasa Canada na ngayon. Matapos makakuha ng $2.5 billion investment pledges sa kanyang pagbisita sa Canada, magsasagawa naman ang working visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore mula ngayong araw hanggang July 16 bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng administrasyon na makahikayat ng mas marami pang investors at palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga pangunahing kaalyado sa Southeast Asia. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layunin ng pagbisita na higit pang pagtibayin ang bilateral relations ng Pilipinas at Singapore, lalo na't nakatakdang maging susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang Singapore sa susunod na taon. Sa maiksing working visit, nakatakdang magkaroon ng courtesy call ang Pangulo kay Prime Minister, His Excellency Lawrence Wong, kung saan inaasahang isulong ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade and investment, environment and health, at regional and global development habang patuloy na isusulong ang commitment ng dalawang bansa hinggil sa ASEAN centrality at regional stability. Inaasahan ding muling pagtitibayin ng dalawang lider ang kanilang suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon habang naghahanap ng mas maraming oportunidad na magbubukas ng trabaho at negosyo para sa mga Pilipino. Kasama rin sa schedule ng Pangulo ang pagdalo sa Milken Institute Private Roundtable Discussion sa Philippine Embassy sa Singapore, kung saan nakikipagpulong siya sa mga business leaders at investors upang hikayatin ang karagdagang pamumuhunan sa bansa kasunod ng pagkilala sa Pilipinas bilang isang upper middle income economy. Samantala, inaasahan ding magtatalumpati si First Lady Liza Araneta Marcos sa malaking pagpupulong pang-ekonomiya sa Singapore. Si Unang Ginang Liza Araneta Marcos naman ay magbabahagi ng kanyang mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit bilang tugon sa imbitasyon ng Future Economic Cooperation Council, isang India-based economic platform na nagbubuklod ng mga business at government leaders upang isulong ang global strategic economic cooperation. Umaasa ang Malacanang na ang serye ng diplomatic at economic engagements ng Pangulo ay magbubukas ng panibagong pagkakataon para sa mas maraming foreign investors sa paglago ng ekonomiya at paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. House prosecution, iginiit na hindi napahina ng depensa ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nagpapatuloy pa ang cross-examination kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kaugnay ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa ikalimang araw ng impeachment trial. At kasama po natin live dito sa studio, nasa linya po ng telepono, si Angela Babad. Angela? Inya, tama ka dyan, no? Kasalukuyan or kakasimula lamang noong redirect examination ng prosecution kay Attorney Jeremy Lotok, NBI Regional Director, no? At ito nga redirect examination na ito ay ginagawa para doon sa mga naisagot, o kumbaga pagkaklaro doon sa mga naisagot ni Attorney Jeremy Lotok doon sa cross-examination ng depensa. Pero bago yan, sumalang nga si Lotok sa mahabang cross-examination ng depensa kanina. At doon ay patuloy na nagbigay ng mga kasagutan si Attorney Lotok kung ano ang basihan sa pagsasagawa nila ng investigasyon. Ayon kay Lotok, bagamat wala umano siyang personal knowledge sa pagkakakilanlan ng assassin o sa kinuntratang mamamatay tao, sapat na ang pagtatagpi-tagpi ng mga dating pahayag ng bise at iba pang findings ng kanilang investigasyon para masabing seryoso ang pagbabanta. Isa rin sa tinalakay kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo naman ang pinagmula ng salitang Romanov. Ayon kay Senator Judge Raffy Tulfo, nagmula ang salitang Romanov or una itong nabanggit doon sa maisog rally na naganap sa Davao noong January 2024, kung saan sinabi ni Mayor Baste Duterte na dapat isipin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyari sa Romanovs. Verbatim, before going to bed, think of the Romanovs. Kumaga, ito ay isang pagbabanta sa pamilyang Marcos. Pero doon sa presko na live stream kung saan doon nga nangyari yung pagbabanta ng bise, ay yung nung tinanong siya ng isa sa mga vloggers or isa sa mga mamamahayag doon sa video na si Princess Maui,
Ayon kay Princess Maui, dapat mag-ingat ang bise dahil meron umanong oplan na Romanov o plano naman laban sa bise. Kumbaga, tila lumalabas na may magkaiba na gamit ang salitang ito doon nga sa nangyaring examination kanina. At niya sa mga oras na ito, patuloy tayong nagbabantay dito sa Senado dahil posible or kanina ay may mga report na posibleng dumating ang Vice Presidente dito. Bagamat hindi natin alam kung siya ay dadalo sa paglilitis o bibisita lamang siya sa kanyang Defense Council gaya nung ginawa niya noong nakaraan. Ngayon nga nakaantabay tayo kung posible pa siyang dumating. Pero sa mga oras na ito nagpapatuloy yung redirect examination nga kay Lotok at inaabangan natin kung makakasalang pa ngayong araw si Attorney Zulaika Lopez na talagang nakaschedule dapat ngayon pero dahil nga sa haba ng mga examinations kanina at pagkatanong ng Senator Judges ay tinitingnan natin kung aabot pa ngayon or ipagpapabukas na lamang ang pagtayo ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Vice Presidente. Ninya? Maraming salamat, Angela Babad. Hindi umano ng pahina ng depensa ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ayon sa House Prosecution Panel. Sa halip na pasinungalingan ng umunoy pagbabanta ng Vice Presidente, nakatuon lamang ang depensa sa mga typo, clerical errors at dokumento ng NBI. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo live mula sa Senado. Mari. Jack, para nga sa House Prosecution Panel, nananatiling malakas ang kanilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kasabay nga niyan ng pagpapatuloy ng cross-examination kay NBI Regional Director Jeremy Lotok. At kasabay nga niyan, may ilang mga buwelta ang mga kongresista pagdating doon sa naging statement ni VP Sara ngayong araw. It's been very repetitive on this that there are documents there that Puro pag-question sa umano'y pagkakaiba ng docket numbers, petsa at iba pang detalye ang naging takbo ng cross-examination ng depensa sa ikalawang testigo ng prosecution na nagsagawa ng investigasyon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Pero ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Congressman Terry Ridon, hindi nito nabago ang pangunahing issue ng kaso. Even if they had raised document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. Hindi ba? Ang pinag-uusapan pa rin po natin dito, yung banta ng pangalawang Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi ho nagbabago yun. Maaaring himayin ng depensa ang mga dokumento ngunit anila hindi nito mabubura ang mismong alegasyon ng pagbabanta. Ganito rin ang pananaw ni Deputy Speaker Janet Garin. Hindi siya nabutasan. Kasi napakaklaro naman na ang pinag-uusapan doon is tama ba yung video? Hindi ba siya AI? Hindi ba siya manipulado? Bakit ba tila nililihis ng defense yung issue? Bakit hindi nila sagutin totoo ba o hindi yung pagbabanta ng pagpatay? Samantala, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kasabay ng ika-4 na araw ng trial laban sa kanya. Giit niya, hindi raw suportado ng ebidensya ang complaint laban sa kanya. Tinawag ni House Trial spokesperson Rene Co na gaslighter at ghoster si VP Sara. Aniya, napanood ng lahat ang ebidensya bago pa ito markahan ng impeachment court. Giit niya, hindi uto-uto ang mga Pilipino, lalo pat walang direktang denial ang bise pagdating sa mga alegasyon sa pangungontrata ng hitman. Ayon naman kay House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers, hindi mabubura ng kahit anong press statement ang video na napanood na ng buong bayan. Paglilinaw niya, walang inimbento ang prosekusyon at tanging prinisenta lamang ang mga ebidensya sa impeachment court na galing din mismo sa kanya. Jack, Ninya, kasama nga natin ngayong hapon si House Trial spokesperson Zia Alonto Adjong. Kong, welcome po ulit sa Arangkada Balita. Maraming salamat. Magandang hapon. Ngayon, diretsuhin na natin kung about sa statement ni VP Sara. Tingin ba natin part ba ito ng legal strategy kaya ng defense or para lang ma-impluwensyahan yung opinion ng public sa trial?
Well, maski anong sabihin nila, gawin pa nilang freedom of expression, gawin nilang clerical error ang justification nila, gawin pa nilang conditional threat hanggat sa wala ng base sa kanilang definasyon, hindi daw threat, hindi ho ma-invalidate yung kanyang video at hindi po mawawala yung kanyang video na talagang nagtangka siya. Sinabihan niya na meron na siyang nakausap para patayin ng presidente, ang unang ginang at saka ang former speaker, which sa amin ay hindi dapat pananalita at hindi dapat ugali ng isang halal na opisyal, lalong-lalo na pag vice president na pinag-uusapan dahil may constitutional standard na pag-uugali ng at least at the very least ethical standard na ini-impose o dinidemand ng konstitusyon sa isang impeachable officer, no? So, yun po, hindi po mawawala yun. In fact, yung katanungan doon sa November 23 at saka yung sagot niya, hindi yun actually bantay. Revelation yun. Ni-reveal niya kung anong klaseng pag-uusap na meron siya doon sa na hitman or assassin na para gawin yung kanyang ni-request na patayin ang presidente, ang unang ginang at saka former speaker. Hindi yun mabubura, hindi yun ma-invalidate kung ano man yung pagtatangka nilang lituhin ang taong bayan. Ed Kong, sabi nga ni VP Sara, this erodes public trust. And alam naman natin na lately or nung nakaraan, napakataas or mas mataas nga sa Senate yung trust rating ng House compared sa Senate. Do we see this affecting these ratings? Ano po kaya ang magiging o paano tatanggapin ng House itong statement? Well, in the contrary, mas tumatatag ang proseso eh. Mas tumatatag yung sinasabi ng Constitution na accountability mechanism eh. Dahil hindi nakasalalay sa kanyang trust rating yung sinasabi ng Constitution na dapat panagutin ang dapat managot. Dapat litisin ang dapat litisin. So meron talagang grave threat. May sinabi siya, hindi nila yun. Ang dami nga nilang rason. Nung una is freedom of expression, naging conditional threat, naging meron mga typographical errors, mga clerical errors, hanggat sa based sa definition namin, walang grave threat. So hindi nagmamatter sa kanila yun kasi hindi nila ma-erase yun. Ang dami nilang rason, isa lang ibig sabihin. Pag sobrang daming rason, isa lang ibig sabihin nun, wala talagang sagot. No? Ang kasagutan dyan ay meron talagang video na ginawa, meron talagang pattern na ang Vice President ay nagbanta sa Pangulo, meron siyang nakausap at she was really serious about that kasi pinaalam niya sa buong mundo ang usapan nila at pagkatapos ng ilang araw nung video na yun nung November 23 Zoom conference, tinanong na naman siya at sinabi niya hindi siya nagjo-joke, no? So ibig sabihin, pasok doon sa issue na karapat dapat ba siya mamuno as Vice President? Kasi unang-una, merong constitutional standard na dinidemand ang ating Constitution sa mga impeachable officer. The mere fact na nakipag-usap ka sa isang hitman at ni-reveal mo ito sa buong mundo para malaman nila, it's already a betrayal of public trust. It is already constitute impeachable offense. So yun ang dapat nating babalikan. So ang ginagawa ngayon ng depensa ay tinatry nilang malito ang taong bayan sa dates, sa spelling ng ma'am or ma'am ba talaga o mama. I mean, hindi yun ma-invalidate yung substance nung merit nung Article 4 which is grave threat na sila mismo hindi nila din na refute kasi yung video mismo gumamit sila dun sa portion ng video, pinakita nila sa korte na yung portion doon na nagsasalita si Attorney Zulaika Lopez, which in effect technically and practically from the side of the defense accepts the authenticity of that video. So regardless whether sinasabi nila that na ito is ang based sa kanila sa publiko, yung rating sa publiko, again, this impeachment trial is really for the public information to arrive into a sound conclusion by the impeachment court that is based on truthful and factual information. Ang taong bayan, they deserve nothing nga but the truth. Parati natin sinasabi yon, paulit-ulit, deserve nila malaman itong katotohanan dahil ito yung sinasabi din ng Constitution na kailangan litisin
kung sino man yung mga halal na opisyal na lumalabag sa sinasabi ng konstitusyon na kinakailangan nila gawin ang kanilang trabaho na commensurate doon sa demand, ethical, at the very least yung ethical standard at demand ng opisyon ng ino-occupy nila. Mukhang si VP Sara, klaro na hindi nila marinay na siya talaga yung nagbanta sa presidente sa unang ginang at saka sa dating Speaker of the House. Last na lang, sir, before we let you go po, no? Meron bang balak na ipatawag ng prosecution si Mayor Basteng, no? Dahil according kay NBI Director Lotok, threat daw na threat to the first family yung Oplan Romanov na sinabi nga raw. Kaya nga ngayon, nagtaka tuloy ang buong bayan na yung ginagamit nilang Oplan Romanov, yun pala, apparently, naiba pala kasi ang Romanov pala, ang unang-unang nakapagbigkas nito ay si Mayor Baste, doon daw sa Maisugra nila, at ito daw ay directed doon sa first family. Kaya pati si Senator Judge Lacson nagulat, iba pala yung minimin nila, no? Iba pala yung ibig sabihin ng Oplan Romanov. At sinabi naman ng NBI, ito'y open ang NBI para kung sino man yung may information, magpunta doon sa NBI para magkaroon ng case build-up, investigation, kasama doon ito sa preliminary investigation nila. Pero si Princess Maui at saka ang Vice President, binigyan ng pagkakataon na mag-shares ng information, pumunta sa NBI para ma-investigate, wala rin silang binigay na information. Kaya pati tayo, nagtataka na rin at nagulat, no? Apart from yung nalaman natin na it was said initially by Mayor Baste, ito hindi mo mawawala sa isipan ngayon ng taong bayan na yung opportunity nandoon para bigyan kayo ng pagkakataon may share yung information pero hindi nyo rin share. So it only leads to one conclusion sa taong bayan. Ang tanong is, ito ba baka manufactured scenario ito? Kasi binigyan kayo ng pagkakataon at hindi nyo share yung inyong information. So depende na lang kung ano yung magiging takbo ng trial, no? Kasi hindi natin pinapangunahan din ang prosecution kung sino yung posibleng papatawag, no, nila. So hindi tayo makakapagsabi kung sino or kailan mag-a-appear yung mga witnesses na hindi nakasulat doon sa initial na sinubmit natin sa korte under our pre-trial brief. Okay, maraming salamat po, Congressman Adjong. Balik sa inyo dyan, Jack Niña. Maraming salamat, Mari Ocampo. Sa pagkakataong ito, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studios si Attorney Jennifer Arlene Reyes or Attorney Jen. Siya po ay isang constitutional law expert and constitutional law book author and law professor. So magandang gabi po, Attorney Jen. Welcome sa Arangkada Balita. Thank you for inviting me again, Ms. Nina. Yes, we're glad to have you back. So, Attorney Jen, ano po ang assessment ninyo, no? Dito sa Day 5 ng impeachment trial, sino po sa tingin nyo ang nakapuntos ngayon? Prosecution o defense? Well, to put it bluntly, ang prosecution pa rin po ang nakapuntos sa Day 5 ng impeachment trial, no? Dahil yung kanilang witness, si Attorney Lotok, ay na-rate naman niya yung mga important matters na kailangan doon sa kanyang testimonya, like the identification of evidence, collection of evidence, analysis, legal conclusion. So he was able to, in a competent manner, ay mag-testify doon sa mga bagay na may personal knowledge siya. And to be fair din naman, napakahirap din naman kasi yung posisyon ng defense. Why? Kasi napakahirap din naman na depensahan ang isang ground na yung mismong kliyente mo ang nag-provide ng evidence against her. So to be fair, mahirap talaga yung pasanin ng defense. Oo. So ano po ang assessment niyo, speaking of the defense, dito sa cross-examination ni Attorney Vinluan kay Attorney Lotok, yung witness, no? Na-achieve ba nila yung plano nilang i-discredit yung witness na yon? Para sa akin, hindi nila na-achieve. Pero para sa akin din, yung strategy nila, in my humble opinion, I can only surmise, siguro may legal aspect and may political aspect. Dahil nga itong artikulong ito, napaka-strong in favor of the prosecution. Yes. Kasi nga, the video exists, the authenticity of the video, hindi na siguro dapat
pagdiskusyonan dahil alam naman na natin na authentic. Yung mga kataga ay sinabi talaga ng Vice Presidente. On its legal side, yung mga nitpicking nila doon sa mga typographic errors, mga Yun kung na nga, mama ang ba tagal. or ma'am, or yung mga dates, discrepancies sa dates. For me, those are trivial matters. Okay. Hindi nito dinidiminish yung fact that the video exists, the alleged grave threats were uttered by the Vice President. Kaya siguro ay they're just trying to survive this difficult situation. At feeling ko excited na sila na sana mag-move on na sa next na artikulo para mas maipakita pa nila yung galing nila. On the political aspect naman, dahil nga iyon na lang ang pwede nilang gawin, I believe kaya gano'n na rin ang line of questioning ni Attorney Vin Luan ay it caters na din doon sa kanilang mga supporters. Kasi ang gandang optics lalo na para sa mga supporters nila na wow, ang daming tanong ng defense. Wow, kita nyo may mga mali pala doon sa dokumento. But kung ikaw ay isang manonood na may independent assessment ka at nagre-research ka talaga, kung titingnan mo, despite all the flaws in those documents, it does not necessarily mean that the whole investigation of the NBI was, incompetent or was erroneous. Actually, hindi naman elemento ng crime na grave threats or inciting to sedition yung tamang dates doon sa mga dokumento ng NBI or sa transcript sa transcript of notes na sinasabi ng defense. So Ayan. legal and political side na lang. And speaking of grave threats, isa yan sa araw-araw nating naririnig. Parang nakita na nga natin yung video. Pero sige, legal-wise, ano ba ang grave threats? What constitutes a grave threat? Kailangan ba talaga magkontrata ka pa ng assassin para ito maging grave threat? Ayan. Under the revised penal code po, ang grave threats, pinagbabantaan mo ang isang tao ng isang aksyon na doon sa tao mismo, sa kanyang honor or sa kanyang pagmamay-ari or sa kanyang pamilya ng isang kamalian na nag-a-amount sa isang krimen. Pwedeng ito ay may kondisyon or may demand ng pera. At kung ito ay iyong na-achieve, mas mataas ang penalty or ang kulong. Kung hindi mo naman na-achieve yung iyong kondisyon or demand for money, mas mababa yung pagkakakulong at kahit walang kondisyon, pasok pa rin ito sa grave threats. Ayun. So yun nga, which brings me to my second question. Kasi ang pinaka-sentro naman daw dito, narinig natin kanina si Senator Tito Soto na pinoint out niya ang usapin dito ay yung fitness to stay in office at hindi grave threats per se. Pero paano ba? Bakit naha-highlight masyado yung grave threat? Gayong ang violation na sinasabi is, di ba, yung culpable violation na fitness to stay in office and high crimes. Magandang tanong, Miss Nina, Kaya siguro yung iba dyan gustong lituhin yung mga kababayan natin, Kasi po, masyado silang focus sa elements ng grave threats, na commit ba in its strict sense. Assuming arguendo po na hindi na-commit or hindi na-constitute lahat ng elemento ng grave threats, ito po ay pwedeng pa rin maituring na act of betrayal of public trust. Ang ibig po kasing sabihin nun, Miss Nina, isang aksyon ng impeachable official wherein it constitutes gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, or any action na it amounts to bad faith at ikaw ay unfit na sa iyong public office. But again, sa takbo nitong examination na ito, I can confidently say na napapatunayan nila yung mga elemento ng grave threats. But then again, kung hindi mapatunayan, pwede pa rin itong pumasok sa betrayal of public trust. At yun yung Article 4. Yes. Oo, dun sa impeachment na yung sa alleged grave threats. All right. So last question na medyo sagutin nyo na lang. Sino ang mga senador na nakikita nyong pinaka-objective at sino naman ang medyo halatang may pinapanigan na? Ayan. You can name names. I can name names.
Ito po ay humble opinion ko Okay. lamang, ha? Well, yesterday, I would like to laud Senator Bam Aquino. Maganda yung kanyang tanong as to whether may specific denial ba yung depensa doon sa di umano'y pagkokontrata ng assassin. Although hindi naman yun elemento ng grave threats. Kahit naman walang pagkokontrata ng assassin, pwede pa rin makommit yung grave threats. Pero magandang tanong yun kasi pinoint out niya doon sa answer ni VP Duterte, never in a specifically deny ng defense na nagkontrata nga siya di umano ng isang tao or ng di umano'y assassin. However, sabi ng Defense Counsel na they specifically denied it. Nagsabi pa siya nung paragraph 3 and paragraph 197 ng answer. Sinabi niya, pero in my humble opinion, in legal practice, that is not a specific denial. Hindi porke sinabi mo yung word na we specifically deny, specific denial na yon. Kailangan ilatag mo ang sustansya ng iyong mga denial kung bakit mo ito deny. And doon naman sa mga senador, ayan, with all due respect po, in fairness, nung mga unang araw ay also commended Senator Alan Cayetano and Senator Pia Cayetano. Kasi tama naman yung sinabi nila noon na hindi pwedeng mag-closing statements na tayo, right? If you recall last week. Pero tila ba today, rather, hinay-hinay lamang po. Kasi medyo ako napapansin ko sa aking opinion, para bang lumalabis na yung kanilang mga statements at nami-misinterpret na ito into assisting the defense on how they must question the witness. Alright, naku, maraming salamat sa panahon ninyo at sa pagbisita sa amin dito sa PRTV Studios. Attorney Jen Reyes, magandang gabi po. Always welcome. Thank you. At pag-usapan nga natin ang ikalimang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kumuha pa tayo ng ibang opinyon at makakasama natin ngayon sa pagkakataong ito si Attorney Jose Roy III, ang dating Dean ng PLM College of Law at miyembro ng Defense Council ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Magandang gabi, Attorney Roy. Welcome back sa Arangkada Balita. Good evening sa inyo. Good evening mga kababayan. Thank you for having me again. Yes, Attorney Roy, di ba? Kung tutuusin dapat, simple lang naman yung dapat dito sa trial na to, sa Article 4, ang papatunayan lang natin ay kung sinabi ba talaga ni Vice Presidente Sara Duterte yung yung mga katagang iyon, yung mga pagbabanta. Pero bakit tila nagiging masyadong komplikado? Kasi ang nangyayari, pinipilit ng ibang kasama sa proseso na patunayan na meron ngang mga krimen. Kino-convert nila yung binabago nila itong paglitis ng impeachment at pinipilit o parang sadyang ginagawang parang paglitis ng krimen na ordinaryong litigation. Kaya nagkakaganyan. Pati yung mga detalye doon sa mga dokumento, yung mga mali-mali na spelling, mali-mali na petsa, ginagawang malaking bagay. Pero ilang beses kong uulitin to. Hindi naman natin pinapakulong si Vice President Inday. Hindi po ito mauuwi sa kulong. Ito po ay impeachment trial. Ang parusa po dito o ang magiging hatol, hindi po parusa, ang magiging hatol po dito, pagtanggal sa posisyon at pagbabawal na muling tumakbo para sa posisyon. Ang mga paglitis na ganito ay para lamang sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Special pong kaso ito. Kaya lang yun nga, siyempre yung mga pumapanig kay VP Sara, ang gustong mangyari, patunayan niyo muna nagkaroon ng krimen kasi yun po ang pinakamataas na pruwebang kailangan na makamit para magkaroon ng conviction o paghatol na parusa. Kasong kriminal. And Attorney Roy, minapansin nga lang ako kanina dito sa defense, nung nag-play sila ng mga choice cuts ng video,
Parang minsan, bilang ako, hindi naman ako abogado or NBI agent, pero nagugulat lang ako sa mga context na mga pina-play nilang video. Nandun yung mga nagsabi about, parang may narrative sila na gustong ipalabasin. Katulad yung nabanggit yung pangako na 20 bigas ni Pangulong Marcos. Then of course, yung sinabi namimigay daw ng pera yung dating House Speaker. Hindi ko maintindihan paano naging connecta to? Paano siya pumapasok or nagiging defense para dun sa mga utterances na yon? Kasi nga, kung pinakinggan mo yung buong 2 oras na video na yan ni Vice President Inday, marami po kasing sinabi doon yun na nga banta sa kanya, yung ang katiwalian sa gobyerno, yung mga kawalang halaga nung mga bigkas ng Pangulo, yung mga pangakong hindi na itutupad. Ayun po yung mga tinutukoy ni Vice President doon sa kanyang video. So kaya po, ang pinalalabas po ng depensa na bukod pa doon na nag-init yung damdamin niya at siya'y natatakot, itong mga sinasabi niya ay bahagi rin ng karapatan niya bilang mamamayan na magsaad o magpahayag ng reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno. Political speech, ika nga. So, sinasama-sama nila yan para konting halo-halo. Pero para ngayon gustong palabasin ng depensa at kung ako man sila, yun din ang gagawin ko, hindi naman talaga krimen o pagpatay ang gusto mangyari ni Vice President Sara. Ang gusto niya mangyari na siya'y bigyan ng tamang pagtrato, siya'y protektahan, ay ang mga kalokohan sa gobyerno itigil na, at yung paggigipit sa kanya ay matapos na. So itong mga technical na diskusyon tungkol dyan sa mga affidavit, kung ano-ano, bahagi lang ito ng trabaho ng depensa. Gawan ng pagdududa doon sa sinasabi natin o sinasabi ng prosekusyon na yung ginawa ni Inday Sara labag sa kanyang katungkulan bilang vice-presidente. And kanina nakita din natin nga yung manner ng mga pagtatanong ng Defense Counsel, yung medyo condescending tone at may mga side remarks. Kung matandaan nyo, attorney, kanina may sinabi pa nga na 80, nagtanong po siya, yung parang 80 na mas mataas pa yung grade ni VP Sara kumpara sa ilang abogado doon. Ano po masasabi nyo sa ganong klaseng estilo? Siguro nga mataas yung grade ni VP Sara. Well, minsan kasi siyempre tignan mo naman. Kasi abogado rin di ba? So naintindihan niya yung mga tinutukoy ng mga nagtatanong sa kanya. Mahirap talagang pag yung nakasalang bihasa sa pagtetestigo. Ito kabisado niya labas-pasok yung kanyang trabaho at malimit itong nagtetestify. So kailangan ngayon isipin mo naman yung responsibilidad ng depensa. Ang pinaglalaban nila yung political career ni VP Sara, hindi talaga, maghahanap talaga ng paraan yan. Kahit lisin niya yung testigo, awayin niya, pikunin niya, bastusin niya, kung hanggat kaya, natural lang po yun. Nangyayari po talaga yan sa paglitis. At tinatry nga nila i-break itong witness na to. Well, in fact, makikita mo rin, yung mga senador, madiin din magtanong. Hindi rin nila, di ba, pag medyo gustong merong ipahiwatig, madiin din ang tanong. Sige, maraming salamat, Attorney Roy, sa oras na binigay mo din sa kada balita. I'm sure kailangan na munang tumutok ulit dyan sa impeachment trial. Again, maraming salamat, Attorney Roy, sa ulitin. Thank you rin. Magandang gabi po. Salamat po. Sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling nagsalita ang Vice Presidente at sinabing walang ebidensya ang mga ipinupukol sa kanya. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda live. JM. Yes, Nina, kanina pang alauna nung nakatanggap tayo ng balita na dapat darating dito si Vice President Sara Duterte sa Senado, pero hanggang ngayon ay wala pang sumusulpot na VP Sara. Pero isang pahayag nga yung pinakawalan itong Office of the Vice President, at dito nga sinabi ng pangalawang Pangulo na walang basihan, imbento at walang ebidensya itong mga pinupukol ng prosecution.
bloodbath. Tinawag ni VP Sara Duterte na imbento ang lahat ng mga pinupukol sa kanya patungkol sa banta na binitawan niya sa Pangulo, sa asawa nito at sa dating House Speaker. Sa kanyang pahayag, sinabi nitong walang basehan at ebidensya ang mga reklamo laban sa kanya. Dagdag pa nito na ang akusasyon na may inutusan siya na mamamatay tao ay gawa-gawa lang at nagtatanim lang ng baluktot na pruweba ang prosekusyon. Sinasayang lang din daw ang pondo at resources ng pamahalaan sa paggulong ng impeachment trial, sabay sabi na tinatakpan nito ang katotohanan. Iginit pa ng pangalawang Pangulo na ang impeachment trial ay dapat mabuo na may credible sources at hindi puro aligasyon lang. Ang batas rin daw ay dapat naayon sa tamang ebidensya at hindi nakabase sa kwento-kwento. Nabanggit na kahapon ni Atty. Mark Vinluan na may ilalabas silang patunay na pagtanggi na walang matinding pagbabantang ginawa ang pangalawang Pangulo. Pero ayon kay Defense Spokesperson Atty. Michael Powa na hindi muna sila magbibigay ng detalye patungkol dyan. Again, we do not telegraph what we do. We will be doing again an injustice to our client if we start telegraphing our moves kasi syempre ma-anticipate na ng kabila. That's just how litigation is and I hope you understand. But definitely, the evidence is there and just wait for our turn. Sinabi pa ni Atty. Powa, kasama daw ito sa kanilang reserve list na ibabato. Hindi rin binanggit ng abogado ang katayuan ng ilalabas silang witness. Samantala, ngayong araw sumalang ulit si NBI Regional Director at dating Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotoc sa witness stand. Pagpapatuloy ito sa mga katanungan at pagbasag ng depensa sa mga pinakawala na testimonya at sa ginawa nitong investigasyon laban sa pangalawang Pangulo. Well, sa atin naman po, ang purpose lang naman talaga ng cross-examination in general is really to test the credibility, di ba? At ng witness para matest din natin yung truthfulness ng kanyang testimony. Whether it's material or immaterial is something that is left to the discretion of the Honorable Impeachment Court. Dinya sa ngayon ay si Atty. Lotoc ang nakasalang sa redirection o recross ng prosecution pero inaasahan nga na dapat sasalang din si Atty. Zulaika Lopez ngayong araw pero titignan pa kung may sapat bang oras para makasalang si Atty. Lopez. Ninya. Nandyan ba si Atty. Lopez? Yes, din niya kaninang mga bandang alas 2 alauna ay nakita rin natin dito sa loob ng Senado si Atty. Zulaika Lopez. Dumating siya dito at nandun lang siya sa holding area pero hindi natin alam kung ito nga ay kung makakasalang siya ngayong araw. Ninya. Maraming salamat, JM Pineda. Ginawaran ng presidential citation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala kagabi matapos ang kanyang makasaysayang panalo laban kay Iga Swiatek sa Wimbledon. Di napigilan ng presidente ang kanyang tuwa nang tanggapin sa Malacanang si Ayala. Pag-amin ng Pangulo, fan siya ng 21-year-old tennis player. Sa kanyang speech, sinabi niyang nagdala ng di matatawarang karangalan si Ayala sa buong Pilipinas, di lamang sa kanyang husay sa sports, kundi pati sa pagiging maka-Pilipino. Giit ng Pangulo, ipinagmamalaki siya ng mahigit 100 milyong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi muli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.